Flip Top, Paguskanay, Kaduha, nandito pa rin, Cap Auditorium, Davao City. Congrats ka pala sa bagong presidente natin galing Davao City. Pangalawang laban ng gabi, Flip Top, pag-ingayo! Shoutout sa Flip Top Mindanao staff, shoutouts kay Snob, shoutout sa Flip Top staff, palagi buong Flip Top Mindanao Division, lahat ng MCs na bumubuo, lahat ng sumuporta ngayon, lahat ng dumayo para sa event na to. Whipcaps.com, Google nyo, search nyo, Facebook, lahat yan mahanap nyo. At shoutouts kay Omar palagi. Sa kanan ko, mula CDO pa para sa inyo, magigay para kay Fukuda! South Dogs, SLTG. Sa kaliwa naman, Davao represent, magigay para kay Dosage. Tayo tuldok lamang nakatitig mga aninong dumadaan sa harap ng pinto okay kumatok, ngunit pinipilit nilang humadlang. Espasyo'y kinailangan para makatakas sa paligid. Madaming panaginip, subalit wala ako napiling katang-isip. Kaya naglakad, nagbuhat ng malabong eksperimento sa kawalan. Pinailaw bawat madidilim na sulok sa loob ng katawan. Ako'y pumikit para makita bawat katanungan kung hirap masagot. Patlang ay umiwas kapag lupa'y hinablo tuwing may unos. Si Fukuda nanalo ng coin toss, pinili na mauna si Dosage, tig 90 segundo dapat, sundan natin yung oras. Pangalawang laban ng gabi, Flip Top, pahinga natin, unang banat, kay Dosage. Yo! Bago ako magsimula, may dayong gustong manungkit. Kahit letrang dalay, maliliit na titik. Alam kong sabik ka na sa tagumpay, ayaw mo nang matalo. Bakit di mo gayahin si Rapido? Magpaalipin ka para may tsansa ka namang manalo. Yo, magandang gabi kapatid. Ikaw pala si Fukuda. Fukuda malimit, yung naligaw sa gubat kahit binaliktad na ang damit. Fukuda, malimit ka lang pumupunta sa tahimik na paligid. Kaya ka naligaw at di na makabalik sa panaginip. Isang dayong organismo, mismo ang nagbalita. Gamit ang salaming pang-espiya, nasilip ko bawat parte ng katawan mo. Walang kalakasan, mga buto mong pangsibak lang. Utak mo'y mahilig mamulot ng mga estilong bayaran. Bakit? Ano ba ang nakita ng iyong mata para gayahin sila? Suspetsa ko, bulag ka lang kapag barya ang nakita. Di mo kayang pulutin sa kamay ang tubig na mahiwaga. Kagaya ka din nila, mahina, parang tuhod ng matanda. Yo! Binabalanse kasi ng pag-ibig ang bawat sulok ng triangulo. Nakapaloob nitong iba't ibang kawangis ng iyong pagkatao. Kasi ang wak mong sumulat, wala ka pa sa tiyempo. Kundi lang dahil kay Krega, matagal nang lunod ang CDO. Tapos dito ka pa makipagdurugan, bungo sa bungo. Nagkakamali ka yata ng binangga mong halaman. Wala na tong bungo, purong utak na lang to. Kapag tinapik mo, iba't ibang kalawakang langit ang mabubuo. Dadalhin kita sa lugar kung saan nandun si Aklas. Sige, tuloy lang, tuloy. Dadalhin kita sa lugar kung saan nandun si Aklas at siya na mismo ang pinapagulong ng bato. Mangamba ka na kapag dinalaw ka ng unan at kumot, tatanggalin ng bangungot ang dalawa mong kamay para gawing panghugot. Mismong ulo mo magiging kampana ng kadiliman habang umiikot dalawang paa sa katawan mong orasan. Punto 12:00, higaan mo'y magiging puntod. Wala ka nang makakapitan, mamamatay ka na lang sa tunog. Unang banat, Fukuda, pahinga natin. Davao game? Yeah! Bago ko to simulan, tansahin muna natin ang mga barang dadaloy sa entabladong to at tayo'y magbigay daan. Direkta sa pagkatao mo na ang pangalan ay may katapusan. Katapusan? O pangalan mo na nagpapahiwatig na meron kang limitasyon na taglay. May idea nga ang utak pero walang kwenta kung ang imahinasyon hindi may sa kamay. Hindi porket taga-Kalawakan ay malawak na rin ang kaalaman. Masusubukan natin ngayon kung ang dosage mo ba'y pang walang hanggan o hanggang dyan ka na lang. Simulan natin sa itsura mo. Buha ka ng inaka, yung itsura mo talaga namang nakakagigil. Kamukha mo si Shernan pag walang costume sa battle. Palibasa, costume, mapagbala, sumasalamin sa pagkatao mong mapudpod, mapagpanggap na alien para magmukhang ibang klase sa manonood.
Ni hindi mo nga may taguyod yung pagkatao mo, nagmukha kang estranghero sa sarili mong bakod. Tagagawa daw siya ng bulalakaw. Pero sa totoong buhay, ordinaryong Pinoy ka lang na 8 oras kumakayod para sa pangtawid gutom lang na sahod. Kaya ano? Abstract hip-hop pa, abstract hip-hop. Imbis na mag-rap ka tungkol sa tunay na pangyayari dito sa Pinas, nagra-rap ka tungkol sa ibang planeta. Saktong bulalakaw ngayang utak mo. Kasi pag andito ka sa mundo ng mga tao, bumabagsak ka parang kometa. Kasi natutulog ka pa ata. O natutulog ka pa ata. Ngayon papasok ako sa panaginip mo para kalagkarin ka sa realidad. Lupang hinahalikan mo, may tuturing na estado ng kalamidad. Pagkagising mo alas 3 na madaling araw, presensya mo mismo ang aking magiging alagad. Kargada mong dala, ginawa kong armas, ngayon pinatay ka ng sarili mong abilidad. Pero pansin mong buhay ka pa, kasi wala ka naman talagang abilidad. Gusto ko pa sanang pahabain ng kada round para ma-expose ang pagiging savage ko. Pero 90 segundos lang ang binigay ni Arik dahil hanggang dyan lang daw ang dosage mo. Yo! Tumawid pa ako ng kabilang panahon para paglaruan ka at malamon. Yo! Nakahiga ng may gapos, halos di makagalaw. Paghingay kumakapos, lumiliit ang natatanaw. Sugod lang ng sugod habang wala pang rebelde. Atakihin bawat kahinaan, inuna ko ang pandinig ng kalikasan. Halos nabingi ka sa biyaheng impyerno, dumiretso ka sa pangpang, kung saan may insektong nag-aabang sa lalamunan. Nanginginig bawat nota parang unang sabak sa entablado. Sa tuwing ikay umaawit, may nagmamasid na hurado. Walang umikot sa 4 na ulo, pagtibok ng hina sa dulo, ugat ay barado, kamatayan ng plano, ambulansya sumundo, hinarang sa kanto, pinaputukan ng instrumento, umawit mga maligno, espiritu ng mga santo at santa. Patawad sa nagawa, itong anak nyo'y nagkasala sa mata ni Bathala. Marapat lang na ilibing kita ng buhay dahil ikay astang sosyal. Hawak aking kamay, nakaluhod sabay dasal. Gusto mo nang bumait pero di mo magawa. Tinadyakan kita pabalik, 45 ang dala. Sabay, gangster full life, tumawag ka man ng parak. Another victim na naman para sa mga basag na utak. Sinabihan na kita dati pa na malagim ang banta ng kamatayan. Kaso, di ka nakinig, nabingi ka sa ungol ng mga aso. Babala, sabi ni kuya, kung sakaling di ka bumenta. Di ba sikat ka? Dun sa bar yung puro tanga, kumukulong tubig sa panaginip, subalit di makita sa paligid. Alas 5:30, tahimik para sa huling habilin. Pasilip, pumay, buhay pa man pumipitik sa loob ng takot. Pagkatapos kuduraan ng iyong pagkatao. Sigurado, kung di ka mamamatay, walang lunas ang dulot. Tawagin mo kung psycho, wala nang gamot. Time. Yo, check. Di ka dumaan ng tryouts. Yes. Dahil baliw ba talaga yung lyricismo? Kaya binigay na reseta ni Arik para sa'yo, ako na mismo. Kasi kung hindi ka pa naman normal, ba't baliw yung lyricismo mo kung normal ka? Dahil di ka naman makakapagsulat ng normal kung talagang baliw ka. Ang ibig kong sabihin, di ka naman talaga baliw, dosage. Ugali mo lang ang kulang-kulang. Musmus ka pa lamang sa larangan na to, dosage. Kasi nga, 2 anyos ka lang. Batang musmos na galing kalawakan na naligaw sa mundo ng mga taong nagbanta. Di nauusad yung mentalidad mo. Katawan mo lang ang tatanda. Huwag mong subukang pumasok sa baluarte. Estratehiya mo lang ang bubulagta. Kaya kong balansehin ang kakayahan kong taglay pagkat pagitan ng mundo ng mga tao at halimaw, ako ang nasa gitna. At anong sabi mong nag-e-ensayo pa lang ako? Umaaligid na yung presensya mo. Walang hiya ka? Nag-e-ensayo ako, umaaligid yung presensya mo. Tarantado, kaya naman yung kwadernong sinulatan ko, aking kinandado. Langya ka, kala ko alien ka, akyat bahay ka lang pala. May nalalaman ka pang, papasok ako sa kanang utak mo. Pasok bahay ka lang pala. Alam mo, hindi ka tunay na membro ng underground rap na Kalawakan. Mas lihiti mong membro ka ng akyat kabahayan.
Will shit. Magiging bulag ka sa sariling kamatayan mo ngayon na parang sinalvage. Ililibing kita sa sarili mong lugar ngayon. Yan ang tunay na home court advantage. Bugbog ang utak, walang lunas, tinubuan ng brain damage pagkat ngayong gabi ako'y magiging disiplinadong pasyente dahil kontrolado ko ang dosage. Dahil walang para, dosage, pakinggan lang nyo. Yo, perpekto bawat sulok, pinipiga bawat pumapasok. Kung sakaling utak mo hirap sa paghugot, huwag ka nang magtaka. Hawak ko ang sagot, isang kalawakang bato ang kalaban mo. Galing sa puting puno na bumagsak sa pagkainan nyo. Kinain ni ate, kuya, bunso, mama, papa, pinsan, lolo. Nakahandusay, tinira si ate ni kuya ng walang patawad. Habang si bunso naglalaro sa gulong ng palad. Mamaya, mamahalin ni papa ang papaya ni mama. Papasok si papa sa mamahaling diamante ni mama. Ang sarap! Sabi ng pinsan at lolo mong bangag habang nagbibidyo ka. Magdamag, binastos mo lahat, kalibugan ng pamilya pinagkalat. Ganun pumaslang, di lang sa loob kundi sa pisikal na pangungusap. Yo, may iba tayo. Sa dulo ng panaginip mong naliligaw sa gubat, ako'y nagmamasid lamang sa puno. Hawak ang ugat, malabo, kagaya ng pagtanghal mo dito ngayon. Bakit ka pumunta? Nung sadya mo? Maging kampyon, nakita ka lang ng tagahukay na kumikinang sa gilid. Wala siyang planong ibenta ka. Sa halip, masyado mong pinakinggan ng bulong ng kumpiyansa. Lumaki pandinig mo, naging bingin ka sa pag-unawa. Anong akala mo? Ito'y pagalingan lang sa pag-rap. Nagkakamali ka ata na pinasok mong butas. Binigyan ka lang ng 5 kuweba para tikman. Nag-asda ka ng kakaiba kahit wala namang bilang. Di akmang kilos, pinipilit na makatawid sa agos. Presensya mo'y kapos, bagsak ka halos. Mga tira mo sa akin, gawang tao. Laspag na pamagat. Kahit ibalita mo pa, walang makikinig sa ulat. Tapos na ako, di ko na kailangan na mabibigat na sulat. Sapat lang sa akin na pinatay kita sa loob ng utak. Yo, at isa pa, alam kong sabi ka na sa tagumpay. Ayaw mo nang matalo, gayahin mo si Rapido. Magpaalipin ka para makuha mo namang manalo. Dinuguan bars! Pakinggan natin. Yo, check! Sa pagsubaybay ko ngayon sa pangatlong ikot, napagmatsagan ko na mga abo mo na lang ang sa kwaderno kong nakapalibot. Ikaw yung tipong mandirigma na sa lamang loob mahilig manghugot, pero sariling kulangot na nakabalot dyan sa ilong mo, ba't hindi mo yan maidukot? Kasi nga peke, peking antas, peking angas, peking bigwas, peking mananabas, peking hampas, peking laslas. Dakilang peking imbalsamador, umaandar na naman ba ang aking kutob? Nakakaburat lang isipin na mahilig kang manghugot ng lamang loob, pero pag piniyak ko yung bunbunan mo, wala din naman palang laman ang loob. Isa kang class S na mongoloid. Class S ka rin na adik, pinapagulong asteroid. Lupit pang makadura ng puwete kong mga linyang nakakabagot. Kung may panaginip ng alikabok, kay dosage, panaginip ng tamod. Di ka naman sana taga-Canada, pero puro basura yung dala. Lumulutang ang mga letra mong malansa, pinapadaan lang sa iyong kanta. At kahit offbeat, pinipilit pinapasiksik ang kaalamang walang laman sa pagbuga. Para kang kolorum na ambulansya. Humihiwa ka nga ng daan pero wala ka namang pasyenteng dala. Material sa material! O ikay nagpapakabrutal pero wala ka namang BR kaya nauutal. Samantalang ako, nangangalkal ako ng mga liriko kaya nagiging lirikal. Ikaw, lirikal ka ba? O baka bunga lang yan ng sarili mong antok? Direct puncher laban sa shadow fighter. Anong panama mo kung sa anino ka lang sumusuntok? 90 segundos lang, pero nahihirapan ka ng makarecover. Di ka nadadaan ng pagka-overdose kasi ngayon pa lang, dosage is over! Over! Time! Kahit ka tumagay, pang-club na yun! Flip top, pag gusto ka na igaduwa. Fukuda ng CDO versus dosage ng Davao. Mag-iis pang-best para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2 para ay Fukuda. Judges, bilisan na lang. Bilisan na lang.
Marshall, di mo kaya 063. Binoto ko si Fukuda. First round kay Fukuda. Second round, strongest ni Dosage. Then, third round ang strongest ni Fukuda, kaya Fukuda. Hindi ko na lang siya i-judge per round, pero resist mo halos pantay lang sila. Plus points kay Fukuda yung kanyang stage presence, tapos mas pinupuntere niya si Dosage, pero halos pantay lang talaga si resist mo sa Fukuda. Yo, si Strad, una nga pala, ito yung mga matchup na parang para sa akin yung the best na matchup kasi mas magkaparehas sa ng estilo. Pero sa round 1, yung ako tingin ko nakuha ni Fukuda kasi parang nag-warm up pa lang dun si Dosage. Tapos sa round 2, doon na ata bumawi si Dosage para sa akin. Tapos sa round 3, doon yung medyo mahirap kasi halos magkaparehas na sila ng level eh. Pero binase ko na lang sa content. Mas natipuan ko yung kay Dosage siya kay Dosage. First round, with the direct punch, metaphors, 2-3 Dosage. Yo, gusto ko nga pala. Isa ako sa mga bumoto kay Fukuda. Para sa akin, mas may impact yung mga lines niya. Yun lang.